Nang nasa biyahe na sila, nagsimula na siyang kumbinse ni Kendra na sumali sa bubuksan nitong bagong business. Subalit tumanggi na si Gretchen sa unang pagkakataon at ganun pa rin ang desisyon niya ngayon. Wala pa akong experience sa business, Kendra, at saka wala akong pera para sa kapital. Marahan namang tinapik ni Kendra ang braso ni Gretchen. Ano ka ba naman? Siyempre, sagot ko ng capital. Kapag sinamahan mo ko sa business ko, gagawin kitang shareholder. Hati tayo sa income. Tapos, kapag nalugi naman, hindi kita sisingilin. Mahinang natawa si Gretchen. Kung magbubukas tayo ng bagong business na tayong dalawang may-ari, dapat pa rin may separate accounts tayo at may ambag din ako. Hindi pwedeng ikaw lang sasagot ng lahat. Marami na siyang nakitang magkakasama na nagbukas ng business pagkatapos kalaunan hindi na nagkaintindihan at nag-aaway-away na sa parte ng bawat isa. At ayaw niyang mangyari yon sa kanilang dalawa ni Kendra. Pero sa kabilang banda, kahit di niya naisipang magnegosyo, pumasok na sa utak niyang magpalit ng trabaho. Nitong nakaraan lang, nilagay siya ng supervisor nila sa clerical position. Napagtanto niyang di siya po pwedeng manatili na lang sa sales position habang buhay. Nangangarap lang siya na mataas na sahod, kaya siya pumasok bilang sales associate sa Dynamic Wheels noon. At kung tutuusin, walang masyadong magiging rank promotion ng trabaho niya. Siguro magiging sales manager siya kapag pinalad, pero hanggang doon lang at pwede pa siyang ilipat sa kahit isang lugar na hindi convenient sa kanya. Malapit na siyang manganak at nangangailangan siya ng malaking halaga para palakihing maginhawa ang buhay na magiging anak niya. Kumita man siya ng 100,000 nung nakaraan sa advertisement, nabawasan niya ng 40,000 ay pinambayad niya sa mga utang na naiwan niya nang madalas sinasagad ng Mama Teresa niya ang kanyang sahod. Mabuti na nga lang nakatira siya sa bahay ni Demetrio, nakalibre pa siya ng upa. At kahit napag-usapan na nila na hati sila sa gastos sa bahay, halos inako naman ng lalaki ang lahat at binibigyan pa siya ng pera sa ATM account na hawak niya. Kahit na nagpapasalamat siya sa kabaitan nito, ayaw naman niya na samantalahin ng lalaki. Mas mainam pa rin may sarili siyang kita para kung darating man ang panahon na wala nang magbibigay sa kanya, marunong siyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi umaasa sa iba. Kamusta naman kayo ng asawa mo, Gretchen? Pag-iba ni Kendra ng usapan. Okay naman kami, kaswal niyang sagot. Sobrang daming bagay ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Demetrio nitong nakaraan at iilan sa mga yon wala sa napagkasunduan nila. Mag-asawa lang sila sa papel pero nagawa na siya nitong halikan. Baka sa susunod dikit pa sa halik ang mangyayari. Oh my gosh, mabuti naman kung ganun. Buntong hiningang tugon ni Kendra. Napalingon si Gretchen sa gawin ng kaibigan niya. Bakit parang malungkot ka? Umiling naman ito. Di naman sa ganun. Naisip ko lang na hindi ka pa naman nagkakaroon ng boyfriend noon tapos bigla kinasal ka na agad. Narealize ko lang na kung wala ka talagang gusto sa asawa mo, hindi ka magtatagal sa pagsasama ninyong dalawa. Pero sa napansin ko, lampas isang buwan na kayo nagsasama, mukhang inaalagaan ka naman niya ng maayos. Kahit parang ang boring nga siguradong kasama, gwapo naman siya. Bagay kayong dalawa dahil maganda ka. Mukhang di masamang ideya na pinakasalan mo siya. Napangiti naman si Gretchen. Tama nga naman ito. Inaalagaan siya ng mabuti ni Demetrio pero gusto niya nga kaya talaga ang asawa niya. Baka naman na-overwhelm lang siya sa kabaitan nito. Wala naman siyang alam tungkol sa usaping pag-ibig. Naisa ng ireto ni Kendra si Gretchen sa kapatid niya. Gwapo naman ang Kuya Anthony niya, may pagkamayabang nga lang. Pero kung tutuusin, di rin naman pahuhuli ang kapatid niya. Subalit sa tingin niya, nasa maayos namang kalagayan ng kaibigan niya. Huminga na malalim si Kendra bago nagsalita. Isa sa mga bagay na natutunan ko mula nang maghiwalay kami ni Fernan, kapag nais mong makasama ang isang tao, kailangan mo pa rin mag-isip ng mabuti kung anong kaya nitong ibigay sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang lahat. Napatango-tango naman si Gretchen. Hindi naman sa pagiging selfish, pero kapag naghanap ka ng isang taong makakasama habang buhay, it's either mahal mo siya o ang pera niya. Dagdag pa ni Kendra. Pwede bang pagmamahal at pera niya ang gusto ko? Biro ni Gretchen dahilan para magkatawanan silang dalawa. Meron pa pala, Gretchen. Maya-maya ni Kendra. Ano pa ba? Dapat gwapo para kahit mag-away kayo, hindi ka tuluyang magagalit kapag nakita ang mukha ng magiging asawa mo. Bumungis-ngis ulit silang dalawa ng tawa. Sana marunong ding magluto, dagdag pa ni Gretchen. Ngumisi naman si Kendra bago umiling. Gusto ko yan, pero ibang luto ang gusto ko.
Napakurap-kurap naman si Gretchen at nagtatakang nalingon si Kendra. Anong luto bang ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Luto ng Diyos? Anito bago bumunghalit ng tawa. Sandaling natigilan si Gretchen kapag kuway ng laki ang mga mata. Kendra? Saway niya sa babae. Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Normal naman yan sa mag-asawa. Pero naku, wag mong sasabing wala kayong sexy time ng asawa mo. Naku, ang hina naman pala niyang si Demetrio. Dapat meron yan araw-gabi. Marahan niyang sinapok si Kendra para tumigil na ito. Magmaneho ka na lang nga. Kung ano-ano na naman yung naiisip mo. Saway niya sa babae. Bakit ngayon niya lang nalaman na ganito pala kapilya si Katrina? Pero imbes tumigil, tumawa pa to ng malakas. Makinig ka sa akin, Gretchen. A lot of men are monsters in bed. Kapag nasimulan na nila yan, hahanap-hanapin nilang bagay na yan sa'yo. Natahimik naman si Gretchen. Sa di sinasadya muling sumagi sa isipan niya ang nangyari nung mga nakarang buwan. Demetrio was like a beast. Halos napunit na nga nitong suot niyang damit dahil sa gigil. Sa kaisipang yon, ilang beses siyang napalunok. What if? What if mangyayari ulit ang bagay na yon? At kung walang pagnanasa sa iyong partner mo, kabahan ka na. Gretchen, it's either wala yang gusto sa'yo o may iba yang gusto. Marahas siyang napalingon kay Kendra. Walang nangyayari sa kanila ni Demetrio. Posible kaya na may ibang gustong lalaki? Sa kaisipang yon, agad na sumikip ang dibdib niya. Ayaw niya sa ideyang yon. Mas matatanggap pa niya na wala tong gusto sa kanya kaysa may gusto itong iba ngayong kasal na sila. But Demetrio kissed her. At dahil abala ang isipan ni Gretchen sa mga bagay na tungkol kay Demetrio, hindi niya na napagtuon ng pansin ang ibang sinabi ni Kendra. Ni hindi niya nga namalayang nasa harapan na pala sila ng paaralan ni JP. Ano bang itsura ng anak ni Kuya George, Gretchen? Hindi ko pa kasi siya nakikita eh. Cute ba? Tanong ni Kendra habang abala sa pagsulyap sa mga batang nagsilabasan na sa gate. Napakurap-kurap si Gretchen bago sumagot. Of course, sobrang cute. Nang makita niya ang curious na mukha ni Kendra, napangiti siya. Bilog na bilog ang mga mata ni JP, tapos may dalawang biloy sa magkabilang pisngi kapag umingiti o kahit na kapag nagsasalita. Napatango-tango naman si Kendra. Oh, cute nga. Manang-mana sa tatay niya. Sandaling natigilan si Gretchen, pero na makita ang kaswalang ekspresyon sa mukha ni Kendra, lihim niyang pinilig ang kanyang ulo. Oo naman, maging sa ugali, manang-mana siya kay kuya. Mabait na bata at masunurin, lalo na't kakaiba ang pagdidisiplina ni Cynthia sa kanya. Nang mabanggit ni Gretchen ang pangalan ni Cynthia, agad na napasimangot si Kendra. Ano kayang iniisip ng babaeng yon at sinira niyang pamilya niya? Ang bait-bait kaya ng kapatid mo. Siguro puno ng hangin ang utak ni Cynthia kaya hindi ito nakakapag-isip ng tama. Hindi nakita ng babae, sobrang blessed na nito na magkaroon ng mabuting asawa at mabait na anak. Mas mabuti na rin na wala siya sa buhay ng kapatid ko. Dahil kung patuloy pa rin silang magsasama, baka abang buhay niyang lulukoyin si Kuya George. Malamig na tulad ni Gretchen. Speaking of George, hinugot ni Gretchen ang kanyang cellphone para tawagan ng kapatid niya at kamustahin ang divorce nito kay Cynthia. Kapag tuluyan nang naghiwalay ang dalawa, magiging problema na ang custody ng bata, lalo na't abala ang kapatid niya sa fruit shop nito. Akmang tatawagan niya si George nang maunahan siya ng lalaki. Gretchen, may problema ako. Balisang bungad nito sa kabilang linya. Anong nangyayari, kuya? Nag-aalala niyang tanong. Di man naririnig ni Kendra ang pinag-uusapan ng magkapatid, alam niyang may hindi magandang nangyari, base pa lang sa ekspresyon ng mukha ni Gretchen. Lumapit siya kay Gretchen, bago pabulong na nagtanong. Anong nangyayari? Lumingon naman si Gretchen sa kanya bago sumagot. Si JP, nawawala. May appointment dapat si George kasama si Cynthia sa Civil Affairs Bureau ngayong araw. Ilang oras na naghintay si George sa babae subalit hindi ito dumating. Nang tinawagan niyang babae, hindi niya ito makontak dahilan para magtaka na siya. Sumapit ang hapon, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa teacher ni JP na maaga tong umuwi dahil sinundo ni Cynthia. Napagtanto niya na kaya hindi siya sinipot ni Cynthia dahil nag-iisip na to ng paraan para tangayin ang anak niya. Nababaliw na talagang babaeng yun. Tumalim ang mga mata ni Gretchen na nakatitig sa gate ng eskwelahan. Huwag kang mag-alala, kuya. Nandito ako ngayon sa harap ng paaralan ng JP. Magpapacheck ako ng CCTV footage. Babawiin natin si JP mula sa walang kwenta niyang ina.
Matapos silang maitawag sa pulis ang nangyari, agad namang dumating ang mga otoridad, lalo na't may suicidal tendency si Cynthia. Mabilis din nakipag-cooperate ang management ng paaralan JP nang malaman itong sitwasyon. Lihim na napasulyap si Kendra kay Gretchen na nakatingin sa monitor. Minsan lang niyang makitang magalit ng labis ang babae. Ang una nung muntik na siyang maghasa sa isang hotel at ang pangalawa ngayong tinangay ni Cynthia si JP nang walang paalam. Relax ka lang, Gretchen. Di naman siguro sasaktan ni Cynthia si JP. Baka nais lang niyang gumanti kay George kaya niya kinuha ang bata. Ani Kendra, nang di niya malaman kung anong sasabihin niya para pakalmahin si Gretchen. Naikuyom ng huli ang mga palad nito. Napakamalas ng kapatid niya at nakatagpo to ng babaeng kagaya ng kanilang inang si Teresa. Inosente ang bata, Kendra. Hindi niya dapat ginagamit ang sarili niyang anak para lang masunod ang gusto niya. May diin niyang bigas. Ilang sandali pa nahagilap na nila ang footage kung saan hawak-hawak na Cynthia ang kamay ni JP at nagmamadaling hinila papunta sa gate. Ilang saglit pa, tila nalilito na sa JP sa nangyayari kaya't sinubukan nitong magpumiglas, subalit ang walang hiyang Cynthia, kilaladkad ang sarili nitong anak palabas. Di wala man lang tong pakialam kung masaktan man ang bata o hindi. At dahil limited lang ang CCTV footage ng paaralan, nakipag-coordinate na ang mga pulis sa traffic department para makuha pang ibang footages kung saan nagpunta sina Cynthia at JP. Ilang sandali pa, natonto nilang dinala ni Cynthia sa mall sa JP at pareho ang dalawa na nagbihis ng panibagong damit para hindi mahalata, bago dinala sa amusement park sa JP. Mas lalo lang na nagngit-ngit sa galit si George habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang asawa. Pakiramdam niya makakapatay siya ng mga oras na yon. Hahanapin ko sa JP sa amusement park, ani George at nagmamadali ng umalis. Agad namang sumunod sina Gretchen at Kendra at maging ang mga pulis. Nagtawag na rin ng dagdag na tauhan si Kendra mula sa mansyon nila para tumulong sa paghahanap. Subalit dahil maraming tao sa amusement park, nahirapan silang pareho na taluntunin ang kinaroroonan ng dalawa. Wala namang kaalam-alam si JP sa nangyayaring kaguluhan sa labas dahil sa paghahanap sa kanya. Nagtataka pa siya kanina kung bakit bigla na lang siyang kinuha ng kanyang ina sa eskwelahan. Subalit nalaman na lang niya na dinala siya nito sa isang amusement park. Pinakain pa siya nito ng fried chicken na madalas itong ipagbawal sa kanya noon. Binili din siya ng bagong damit. Pakiramdam niya na nanaginip siya. Sana lang kasama nila ang Daddy George niya. Binago ni Cynthia ang pakikitungo niya kay JP. Hinabaan niyang kanyang pasensya para lang makuhang loob nito. Mabuti na lang at naniwala to sa kanya na nais niyang magbanyo kaya kinaladkad niya ito kanina paalis ng eskwelahan. Napatingin si JP sa kanyang ina na nakatitig din sa kanya. Mommy, pwede po ba nating isama si Daddy na maglaro sa amusement park sa susunod? Tapos magpicture din po tayo at maglaro. Nagniningning ang mga mata niyang tanong. Nakita niya kung ganong kasweet ang kanyang tita Gretchen at tito Demetrio, lalo na nang naabutan niyang nag-kiss ang dalawa sa kusina. Pakiramdam niya kapag natupad ang hiling niya, magiging isang masayang pamilya na ulit sila. Matamis namang umiti si Cynthia kahit panais na niyang mapairap. Oo naman. Next time, kapag hindi na busy si daddy mo, isasama natin siya. Sa ngayon, tayo lang munang dalawa, okay? Sobrang saya naman ni JP sa narinig. Ang tanging nasa isipan niya ay ang kasiyahang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Baka ito na rin ang magiging daan para magkaayos sa mga magulang niya na taimtim niyang ipinagdasal. Wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na naglalaro sa isipan ni Cynthia habang nakatitig sa kanya. Wala siyang balak na isama si George dahil hindi na dapat na magkita pang dalawa. Pinagdarasal niya na sana'y mabangga na lang ng sasakyan si George at mamatay para wala na siyang problema pa. Lihim niyang pinungkol ng isang matalim na titig si JP. Batang walang utang na loob. Siyang nagbuntis at nagluwal dito tapos si George lang ang laging nasa isip nito. Sana pala pinalaglag niya lang ito nung nasa tiyan niya pa lang. Mommy, pwede po ba ako magbanyo? Marahang tanong ni JP dahil sobrang saya niya. Napainom siya ng maraming soft drinks at kailangan niyang umihi. Napasimangot naman si Cynthia. Hindi ba't kakabanyo mo lang doon sa mall? Mabilis siyang natigilan at inayos ang kanyang muka. Oo nga pala. Isang mabait na nanay nga pala ang role niya ngayon kaya kailangan niyang maging mahinahon. Napatikim siya at tipid ng umiti. Okay,
Magpunta ka na doon. Hihintayin ka ni mommy dito, okay? Okay po. Masiglang sagot na JP at tumalon pa mula sa kinaupuan nito bago patakbong nagtungo sa banyo. Nang makaalis na si JP, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fernan na agad naman niyang sinagot. Bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. May DN niyang bigkas. Napairap naman sa hangin si Fernan habang nagmamaneho. May ginagawa ako. Kailangan ba talaga nating isama ang batang yan? Pwede mo naman niyang iwan sa asawa mo eh. Istorbo lang yan sa atin. Nayayamot niyang wika. Naiinis siya kay Cynthia. Ano bang pumasok sa utak nito at balak pa nitong isama sa kanilang bata? Magiging pabigat lang yon at dagdag sa gastos. Istorbo pa lalo't nabalitaan niya na may diferensya sa utak ang bata. Ano ka ba naman, sweetheart? Kapag nasa atin ang batang yan, mapipilitan si George na magbigay sa akin ng pera buwan-buwan at makakapagdemand pa ako ng kahit na magkano. Kapag nangyari yon, sino mong makikinabang? Hindi ba't tayong dalawa naman? Ayaw mo ba sa idea ko? Bahagyang umaliwalas ang mukha ni Fernan sa narinig. Talaga? Yan ang plano mo? Paninigurado niya. Oo naman. Alam mo namang ginagawa kong lahat ng to para sa'yo, di ba? Para sa atin. Malambing na ani Cynthia sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Okay, pero paano naman si George? Baka mamaya hindi siya papayag at guguluhin niya tayo. Ako ang nanay ng bata. At hanggat nasa akin sa JP walang magagawa si George. Isa pa, kapag lumaki ng lintik na batang yan, mapapakinabangan din natin siya. Kikita na rin siya ng pera at tayo, pwede na tayong humilat at maghintay ng sahod niya. Habang si George, mag-isa na lang siya sa bahay. Nakangising ani Cynthia. Napatango-tango naman si Fernan bilang pagsang-ayon. Okay, maganda na kayo dahil malapit na ako. Tugon nito bago pinatay ang tawag. Nakangising binaba ni Cynthia ang kanyang cellphone at matamang hinintay si JP na bumalik. Ang di niya namamalayan, kanina pa pala nakatayo si JP sa likuran niya at di nakaligtas sa pandinig nito ang sinabi ng sariling ina. Hihingi ng pera ang mommy niya sa daddy niya tapos may iwan tong mag-isa. Hindi man lubos maintindihan ni JP ang lahat pero sigurado siya hindi maganda ang binabalak ng kanyang ina. Kaya pala siya nito sinundo para pagkaperahan lang. Akala niya nagbago na to. Akala niya okay na sila pero akala niya lang palang lahat. Bago pa man lumingon si Cynthia sa kinaroroonan niya, mabilis na tumakbo si JP pabalik sa loob ng banyo. Kailangan niyang hanapin ang daddy George niya para iligtas siya. Ayaw na niya sa mommy niya. Hilam sa luha ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng yabag papalapit. Napakatagal ng batang to. Nasaan ka na ba, JP? Tinakpan niya ang kanyang bibig sa takot na malaman ng mommy niya kung nasan siya. Maras niyang pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Kung balak siya nitong kunin mula sa kanyang ama, kailangan niya makaisip ng paraan para hindi ito magtagumpay. Bago pa man makapagsalitang muli si Cynthia, lumabas na si JP mula sa isa sa mga cubicle at lumapit sa babae. Mommy, gusto ko lang sumakay ng Ferris wheel. Kahit naiinis na si Cynthia, sinubukan niya pa ring maging mahinahon. Hapon na, JP. Kailangan na nating umuwi. Kahit natatakot si JP, sinubukan niya pa ring maging matatag. Hindi siya papayag na hindi makita pang muli ang kanyang daddy. Agad bumanaag ang lungkot sa kanyang mukha. Minsan lang po ako nakakapag-play, mommy. Gusto ko pong siluitin. Hindi niyo po ba ako love? Kung ayaw niyo po ako sumakay tayo ng Ferris wheel. Halos maiyak na siya sa kanyang tanong. Mabilis namang nilapitan ni Cynthia sa JP at masuyong hinawakan ng magkabilang pisngi ng bata. Of course, love ka ni mommy. Tara na. Bumili na ng ticket si Cynthia at sumakay sila sa Ferris wheel kahit patakot siya sa mga rides. At habang umiikot ang Ferris wheel, nakaramdam na siya ng pagkahilo at pagkasuka. Ang bagal pang umiikot. Aabot pa yata ng 20 minutong isang ride nila. Pakaunti ng pakaunti ang tao sa amusement park na ipinag-aalala niya. Nakasandal si JP sa salaming bintana ng Ferris wheel. Akala ni Cynthia, curious lang tong tumitingin sa paligid, lalo pat yun ang unang beses na nakasakay ng Ferris wheel sa JP. Pero ang totoo, naghahanap ang batang pamilyar na figura na maaari niyang lapitan para makatakas siya. Hapon na, tapos na ang klase. Sigurado si JP na pinaghahanap na siya ngayon ng kanyang ama dahil wala na siya sa school. Kung di lang niya to makikita ngayon, mahihirapan na siya sa susunod na kitain to.
Kahit gaano pa niya kagustong makasamang kanyang mommy, kung magiging kapalit naman nun malayo siya sa daddy niya, hindi siya makakapayag. Ngayon nagsisisi na siya. Sana pala hindi na lang siya sumama dito. Nakalimutan niya ang turo ng teacher nila sa safety education kaya naiinis siya sa sarili niya. Ngayon ang tanging pag-asa na lang niya ay matunton siya ng kanyang ama bago pa mahuli ang lahat. Nakarating na sa tuktok ang Ferris wheel at unti-unti nang bumababa dahilan para mas lalo pang kabahan si JP. Ano na lang ang gagawin niya kapag hindi niya nakita ang daddy niya? Nang makababa sila, walang pasabi siyang hinila ni Cynthia. Halika JP, gabi na, kailangan na nating umalis. Nag-isip pa si JP ng paraan para hindi pa sila tuluyang makaalis. Hinila niya ang kamay ng kanyang ina na nakahawak sa kanya at tinuro ang roller coaster. Gusto ko po doon. Napasulip naman si Cynthia sa paligid. Hindi na siya kampante sa kinaroroonan nila. Naubos na rin ang pasensya niya sa kung ano-anong hinihiling ni JP kaya't pinandilatan niya na ito ng mata at marahas na kinaladkad. Hindi ka ba nagsasawa sa kakalaro? O maaabuso ka na ha? Umuwi na tayo. Napipiko na ako sa'yo, singhal niya. Pero imbes na sumunod sa kanya, pumalahaw ng iyak sa JP. Ayoko sa'yo. Hindi mo ako iuuwi. Gusto ko kay daddy. Ilalayo mo ko kay daddy. Narinig kong lahat ang sama-sama mo. Ayoko na sa'yo. Sigaw nito at nagwawala na. Nakaramdam ng nerbyo si Cynthia, lalo pat pinagtitingin na sila ng mga taong nasa paligid nila. Isa pa mga bantay ay naroon agad na nakamukha kay Cynthia. Kaparehong mukha nito sa larawan na ipinakalat ng pulis dahil nagnakaw ng bata.